Hello! Welcome again! This is Jern. Ako po ay isang Pilipino din. Okay, so for today's video, before anything else, I'd like to thank, I'd like to say thank you to my supporters for always watching my videos. Thank you! Maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video. Sana po hindi kayo magsasawa. Thank you! Okay, so for today's video, I'd like to answer some questions from my subscribers. Okay. So, Taglish tayo, okay? Ang tanong nila sa akin, bakit daw foreigner ang napili kong maging partner at hindi Pinoy na tulad ko? Okay. Marami tayong mga kababayang Pilipina na nakikipag-asawa sa ibang lahi, di ba? At yung mga Pilipinang ito na nagkaroon ng ibang lahing asawa, mayroon silang iba't ibang rason. So, hindi magkakapareho. Ngayon, sa videong ito, i-share ko naman sa inyo yung rason ko kung bakit napili kong mas ninais ko na ang makasama sa buhay ay mula sa ibang lahi, sa ibang culture. Okay. Simple lang naman yung gusto ko sa buhay. Kahit na hindi mayaman yung lalaki, basta may trabaho siya, masipag siya, at hindi ako magugutom. Yun lang naman po yung gusto ko sa isang lalaki na mapangasawa. Ngayon, nung nandyan pa ako sa Pilipinas, sa ating bansa, karamihan na nakita ko kasi yung mga kalalakihan na nakita ko, yung mga nakilala ko, nung nandyan pa ako, paano naman kasi, puro lang sila tambay, walang trabaho, palaging barkada lang, pumupunta sa kung saan-saan, inuman lagi, tambay sa kanto. At ang isa pa na nakaka-disappoint sa akin that time, yung lalaki nangingikil sa'yo ng pera. Yung manghihingi sa'yo ng pera. Pahingi naman ng ganito. Wait. Hindi pala pahingi yung word na ginamit. Kundi, pautang. Yun. Sabing ganon, pautang naman ng ganito. Babayaran ko rin agad. Pero, alam naman natin yung style ng mga Pinoy, di ba? Sasabihin, mangungutang pero hindi rin magbabayad. So, yun. Pautang daw. Tapos babayaran din agad. So, yeah. Ganun din sa ibang kahit na hindi mo siya boyfriend. Kahit mga kaibigan mo lang sila, yung mga lalaki, kahit kaibigan mo lang sila, nangingikil din sa'yo ng pera. Humihingi, pang-inom daw. Or kaya, kung ano-ano pa dyan na reason nila. So, doon talaga ako na-disappoint. So disappointing about
sa mga lalaki diyan, yung mga Pinoy diyan sa atin, yung mga Pinoy na lalaki. Ngayon, hindi ko nilalahat na lalaki ha, hindi ko nilalahat yung lahat na lalaki diyan na Pinoy. Kasi baka may mag-comment dito, mapanood itong video ko, at may mag-comment, sasabihin, hoy, wag mo kaming lahatin. Hindi kami pare-pareho. Yes, you are correct. Hindi lahat pare-pareho. Kaya sinasabi ko right now, hindi ko nilalahat. I am referring only to those guys I've met before when I was there in the Philippines. So, hindi lahat. Okay, malinaw yun. Alright, so, yeah. Doon talaga ako na-disappoint. Yung dumating yung punto na nag-isip ako. Kasi 26 years old na ako that time. 26 years old na ako. Dumating yung time na nag-serious na rin ako. Sabi ko, 26 na ako. Gusto ko na rin magpamilya. Gusto kong magkaroon ng anak. Yun. Para habang at least, habang mas maaga, para pag nagkaroon ka na ng anak, parang sasabay na siyang lalaki. Parang sasabay na kayong lalaki. So parang pag tumanda ka, lumaki na sila, parang magkapatid lang kayo. Ganon. So yun yung inisip ko. Gusto ko ring mag-serious na mag-asawa, magkaroon ng anak. Pero, during that time, yung nakilala ko, wala siyang trabaho. Paano to? Kung mag-aasawa ako ng Pinoy ngayon, wala siyang trabaho. Tambay lang. So, paano kami? Paano yung pamilya namin? Yung naisip ko agad, yung future ng magiging anak namin. Yun yung inisip ko lang naman. Sabi ko, kahit nagwapo ka pa, kung ikaw naman ay tambay, wala talagang trabaho, ano ang makukuha ko sa'yo? Ganun. Yung parang ganun. Magtitinginan na lang ba tayo hanggang sa tayo yung magutom pareho at kakainin natin ang isa't isa? Tayo na lang ang magkakainan, ganon. So, yun, ayokong mangyari yun. Ibig kong sabihin ay, kasi nga ang mag-asawang may trabaho nag-aaway sa financial matters. So, paano na lang kung kayo na mag-asawa na, tapos wala pa kayong parehong trabaho, edi lalo kayong mas grabe yung pag-aaway nyo, magkakainan kayo. So, yun yung naisip ko. Kaya, yun yung parang, yun yung talaga yung number one. So, na-reason ko kung bakit hindi ako nag-asawa ng Pinoy na tulad ko. Nag-decide ako that time na, mag-affam na lang ako. Kasi, at alam ko rin, syempre, bago ako nakipag-meet sa isang affam, alam ko na hindi lahat ng affam mayaman. Pero, hindi lahat ng affam mayaman. Pero, at least, may trabaho sila, masipag sila, at talagang todo sila sa trabaho. Yun ang maganda sa kanila. So, yun. Kaysa naman yung mag-asawa ako, gwapo nga, ikaw pa yung nagbibigay. Mas gusto ko kasi yung para sa akin lang to, in my opinion, mas maganda pa ring tignan kung yung lalaki
ang nagbibigay ng pera sa babae, kaysa yung babae ang nagbibigay ng pera sa lalaki. It's a no, no, no for me. Gusto ko ikaw na lalaki ang nagbibigay ng pera sa akin. Yun. Kaya, ayan, nagtulak sa akin. Na-disappoint lang talaga ako sa ganong lalaki. Yung walang trabaho, tamad, tambay. Kaya, nag-no-no ako sa Pinoy. So, nag-chat ako. Nakipag-chat ako sa AFAM. And that is the start of everything. Why I am here right now in Australia. Because of chatting with a foreign man. That's the reason why I'm here. And okay naman. Okay naman yung buhay ngayon. Tahimik. Of course, meron din tayong problema. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit saan ka mapunta, sa mayaman man o mahirap, meron at meron pa ring problema. Kaya, nasa atin talaga yun na i-balance. Nasa atin na tanggapin at mag-adjust para mag-work out ang relationship. So, yun. Sa video ito, hindi ko sasabihin kung paano kami nag-meet ng partner ko ngayon na OC. Okay? Sasabihin ko na lang yun sa ibang video in the future. Sa video ito, sinagot ko lang po yung tanong sa akin na bakit daw foreign man ang pinili ko at hindi yung my fellow Filipino man. Yun lang. And thank you once again. Sana po you have a great, great day. Thank you. Till next time.